The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. And they said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joseph and Judas and Simon? Are not his sisters here with us?" And they took offense at him. And Jesus said to them, "A prophet is not without honor, except in his native place, and among his own kin, in his own house." So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them. He was amazed at their lack of faith. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Faith is what opens our heart to receive salvation. That's why faith is our connection to God. No faith, no connectedness to God. That's why faith is very important for our salvation. Pareho siya sang alagyan, sang grasya. Siyempre, kung wala faith, utod ang imong lagyan sang grasya. Paano ka ba kabaton sang grasya? That's why faith is not only a theological virtue, it's also our relationship with God. Believe, and you will be saved. Believed, and you will have life. Butang balon ang faith amo ang alagyan sang salvation, amo ang alagyan sang life. Kag ang first act of faith is baptism. That's why kung mabaptize ang tao, connected siya sa Diyos as His adopted child. May bata, dagalagaw-lagaw, wala ko connection sa iya. Anong connection ko sa iya? Pero kung i-adapt ko siya, sanula ko sang dugo sa iya, connected kami because of the spirit of adoption. Wala ko connection sa Diyos. Ang connection ko sa Diyos, creator ko. He's not my father. My father is Nicolas, teritoryo. Pero kung may faith ako, gina-adapt ako sa Diyos. Kag may pribilehiyo ako, not right, but privilege to call Him Father. That's why ang first act of faith is baptism. Mamangkot, ti wala pa man faith ang bata. Faith sang parents and the whole church. Tungod may solicitude kita, may concern kita sa bata. Kag we are in communion. We are a community. Gusto nato ng bata, mangin kaangay sa aton, nga adopted children of the Father. Ang akon analogy sini, kung ang bata mo nagamasakit, duha ka bulan edad, hulaton mo pa bala siya nga siya mag-request, "Mama, dala ako sa ospital"? Hulaton mo? O kung ikaw ang naga-intiende sang iya kinahanglanon, kabangon sang imo love sa iya, maintindihan mo nga dalaloon siya sa ospital. Kahit hindi pa siya kahambal, hindi pa siya kapamensar para sa iya kaugalingon. Now, kung ginadala mo ka na sa hospital ang bata, body illness lang. Ano pag yung spiritual illness, which is original sin? Kung may love ka sa bata, gusto mo siya kuhaon sa original sin. Pagi sa bunyag,
hulaton mo siya mag 14 years old, kapangkuton mo, gusto mo, mabunyagan ka, kag mahugasan original sin mo. No. Tungod parents ka, concern mo ang iya bodily health, kag iya spiritual welfare. So kung ginadala mo siya sa ospital, wala mo siya ginapamangkot, ginaguess mo lang, ginatanaw mo lang, ginadala mo sa eksperto. Dalon mo man spiritually ang bata sa bunyag, dalon mo sa pari. Agod mabunyagan siya, kay para na sa iya kaayuhan. That is the reason of infant baptism. Tungod sang faith sang parents and godparents and priest and the whole church. Gusto naton nga ang bata nga ina, nga outsider, kay hindi siya yan nabunyagan. Gusto naton mag-enjoy siya. Sa temprano pa lang, hindi na mag 14 years old, 18 years old. Sa temprano pa lang. Gusto natin maka-enjoy na siya sang grace of being freed from the power of original sin. That's why ang faith sang church among ginagamit sa pagbunyag sa bata. O galing ang bata, kung magdako, gina-personalize siya. Kay duty sang parents mag-teach, anak, amuning aton faith. Summarize ko ha, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven. Di isa-isahon mo na tudlo. Tubtub sa resurrection of the body, because that's the profession of faith. Pag anak, hindi lang na, may second part man na. We renounce Satan and all his works and all his empty promises. Kag ginatudlo na sa bata. Kagang bata, amat-amat, ma-personalize siya, mapati siya sa Diyos, mabilib siya, ginatudluan siya, and then ready na siya for First Communion, ready na siya for First Confession, and ready na siya for the Holy Eucharist. Pero wala nag-stop ang pagpatubo sang faith kag sang relationship sa Dios sa bunyag. Iban nga Katoliko, tapos mabunyagan, balik na, sa lungon na siya. Bunyag siya diri, tapos maduhay siya labot. Pasti sa faith ya, relationship sa Dios wala. Tapos, gindulong siya diri, tapos idulong naman siya. Pero sa lungon na. Ti ano na nga klase isang pagkakatoliko. Pero kita, once mabaton nato ng faith, nourish naton ini, na-cultivate naton para mag-grow, para mapatay kita nga namunga ang pagtuo sa aton kalag. That's why importante ang faith for our salvation. Importante ang faith for our relationship sa Diyos. Believe and you will be saved. Today, dugangan ko sa aton nga katekism, nga kay Spirago, magasugod kita nanungod sa sin. Natapos na nato ng virtues, more or less, mga importante nga mga points para nga mabalaan nato ng iyang dynamics kag operation sa aton kabuhi. This time, focus kita sa sala, sin, kag ano ang kahulugan sini. Of course, balanan aton, pero kung balaan naton, padaluman lang naton. Okay? So may mga bagay nga kung mabalaan mo, medyo hapaw pa lang. Pero kung padaluman mo, ma-appreciate mo, kag kung positibo, ma-pursue mo, kung negatibo, ma-avoid mo. Sin. He who wittingly or consciously and willingly transgresses one of God's commandments is guilty of sin. So, ang transgression which is conscious with your consent, kag ang transgression with your willingness. Wala ka ginpilit, wala ka gin-threaten, wala ka ginpilit, wala ka gin-blackmail, o consciously, hindi ka hubog, hindi ka drugged, hindi ka nagbuang, hindi ka depressed. Meaning, wittingly and consciously, it becomes a sin once it is a transgression of God's commandments. So, amo ni kung kaisa ang nagakatabo, kundi may 10 commandments. Pag 10 commandments,
naka-violate ka sang isa ka commandment. Wala ka sa state of grace. Hindi kinahanglan nga i-violate mong tanan nga 10 commandments. Once nga ma-violate mong isa ka commandment, wala ka sa state of grace. Wala ka man gabutig. Wala ka man balaan yun na pangangawat. Pero way ka man gasimba. Kaya ba mati, wala hindi man no. 10 commandments equal ng iya nga gravity sang sin. One must ma-violate mo because it's the 10 commandments. Kaya iban nga tao, abi nila, ang pangawat lang amo ang sin. Ang adultery lang amo ang sin. Kag wala sila iya, nagkakilala sang paggamit sa ngalan sang Diyos ing way kapuslanan is equally a mortal sin. Now, ti Father, why kami kabalo, subong lang kami kabalo, it's still a sin, pero mitigated, meaning to say, imbis nga mortal sin para sa imo, because hindi wittingly and willingly, kundi sin gihapon, pero venial sin. That's why may mga gradation kita, may mga gravity kita sang sin. So, amo na, sin focus kidya ang commandments ng Dios. Okay? So, sin, commandments, transgression of God's commands. Adam and Eve in paradise transgressed the commandment of God. They knew it well, and no one, not even the serpent, compelled them to violate it. Thus, they committed the sin. So, ang ginhimo sa sang serpent, temptation lang to. Pero kung di ka maghatag sang consent sa temptation, is not a sin. Temptation is not a sin. When you are tempted and you resist the temptation, you have never committed the sin. Kaya wala nakasulod ang sin, wala consent, wala na pasulod ang temptation. Bali ang knob, ang door, may knob. Ang iya knob sa sulod, wala siya sang knob sa gwa. Bisan ano pa na nga panuktok sang panulay, hindi siya kasulod. Kung hindi mo pagbuksan, kag wala crack ang wall. Wala daog ang panulay, kaya baptized kita. May daog lang siya. Kung may upod ka sa balay, kag pasudlo niya, ikaw iya gapangaman, tapos pinasulod sang bana mo, bata mo, galibin, isudlon ka da. Pasugtan yung bata nyo, maglibin-libin, tapos ang balay nyo, himuon nila nga, ano da, domestic church mo, balay, muanin nyo turya. Pabalay nga ini sagrado ni domestic church. Tapos sa mga ginikanan, no, so okay lang nga daw bulag. May crack ang balay. Tingala ka lang, ginaway na ka mo, ginaposes na tong manghudya, ginaano na to. Wala peace, tapos may mga demonyo na to, may nakita na to, may nabatian na, dugay-dugay, tapos kagid. Kung hindi ka pagsudlon personally, andam ka sa bata mo, kasudlon. Gasimba man ko permi, andam ka. Kung isa sa TV, sa internet, crack na. Sagradong balay po nga masulod ng panulay da. Kaya may mga pornography. Harada sa internet po. That's why hindi siya kasulod. Kung ikaw mismo hindi maghatag consent, kag yes. Pero once nga tagaan mo siya space, kag yes, panawagan na tanan nga santos. Kay kung imo lang strength, pierde kagid. King pasulod mang poison sa balay. That's why ginatawag na nga domestic church ang balay. Nga ang church, gina-worship ang Dios. Ginaano dira. Ano na subong? Playground. Anong inyo balay? Playground.
Hindi na church. Ang balay sang iban, kitchen lang, puros lang pagkaon. Kitchen lang gid ang balay nila, kitchen lang gid. Ang iban, movie theater, ang balay nila, movies, puros lang movies. Ang iban, ang balaya, workshop, puro lang trabaho. No, ginatudluan kita, ginaremind, ang balay is a church also. Domestic church. So, amo lang na ng points naton nga ang sin gali transgression. Pero ang ini nga sin hindi makasulod sa imo kung hindi mo pagbuksan ang door o buksan ang bintana or any avenues nga masulod ka sang panulay. Hindi siya kadaog sa imo. Pero kung madaog ya ka, tungod ginbaton mo siya. Ginwelcome mo siya sa imo kabuhi. That's why ining mga baylan-baylan, pang-welcome na sang panulay. Ining mga cross-cross nga mga dugo-dugo na, gina-open ninyong inyo balay sa kung ano nga mga puwersada. Opening na mo. Patawagin nyo pare, kang pabindisyonan, katoliko na kita. Tingala ka lang sa pila kalaga buwisit. Kaya ang mga cross-cross sa forma sang cross na, suno sa mga exorcist na ya, opening na, ginabuksan mo ang door from the other world para makasulod sila. That's why ang mga pare, ang iban nga naga-blessing, ginabindisyonan, gina-close. Of course, ang iban sila wala nakabalo, kay tungod nga syncretism ang aton ginasunod, syncretism, meaning to say, may Chinese man kita, tapos may Indian man kita nga mga practice, reincarnation, mga abo-abo, tapos Chinese, mga crystal, tapos may baylan-baylan man, may ihaw-ihaw manok nga itom, kag baboy nga muna. That's why, kadamo sang opening sa kalibutan, kadamo mga balay, gin pang open ninyo. Inyo balay, iban to nga balay, gin pang openan nyo, iya, diraga aging panulay. May evil force mo. Gamiton kasi na, mga anting-anting mo na, opening na. Yung sanctify na. Ara na ho, Mama Mary, tapos may rosary, kag mga rosary i-criticize, tapos ang iya to yung anting-anting, hindi. Ano na nga klase sang Katoliko? Mag-question pati sa devotion sa santos, pero ang balaya puno sa mga kristal. Correct na to na kinanglan God-centered kag sakto nga alagyan kay Katoliko. Hindi maglain ang buot nyo, wala ko sang against sa culture ha. Kung cultural ang imo reason kag i-preserve mo na, well and good. Akay gana ko sini sa mga cultural anthropologists. Pero ang culture must be purified. Must be Christianized. Must be divinized. Kaangay ang balay mo must be purified. Ang imo life must be purified. Politics must be purified. Culture must be purified. Kaya kung hindi mo na pag-purify kag pag-realign, gamito na sang panulay o tanawa lang aspeto sang kabuhi takway na purify, hindi gamiton ekonomiya, entertainment. So hindi na tuod yung damo opening, daway ka ilayawan sila pang close. Kung kaysa may mga opening pagani sa imo nga third eye, kita ka nga iban sina tuod. So sala amo ng opening. Basta may sala, may opening. That's why close sang sorrow for sins. Close ang sacraments. Imbis nga anting-anting, scapular, medalya. Imbis nga ihaw-ihaw to sa holy water, holy salt, holy oil. Wala kita nagkulang. Blessed. Eksakto. That's why kung may sala, may opening, the more nga nagahimo sang sala ang tao, the more nga nagadako ang opening sang kalibutan to welcome the evil one.
That's why kasal. Kasal. Ino-open mong imuya nga ano sa hindi sakramento sang kasal. Opening na. Live-in na. Opening na. Pero mayro lang na mo na live-in. That's why, balik sa simbahan, balik sa gamit sa ano, kontrahon ta na, weak kita mo, may kasasala, makitaway kita kapakasantos. Pero wala nagkulang ang Diyos sa pagtudlo sa simbahan sa mga sakramentas kapag gamit sini. Gamiton ta. Sacraments, channel of graces. Kasal, confession, Holy Eucharist, anointing. Kita nyo, anointing na. O, sunblast karon. Ano na, grace. Pagtawag sa grasya sang Diyos. So, matamaton ta na, correct, kag-realign ng aton kabuhi, wala ko'y gapilit, it's your decision, ako niyati, teaching lang ni, kag ano, pero, avoid kita sang mga bagay-bagay nga mag-open sang door sa panulay. It could be sa aton practice, it could be sa aton balay, or it could be sa aton sinful heart. Once nga sinful siya, sudlan gisa sang panulay, kagdugangan niya ang aton sala. So temprano pa lang, have recourse to the sacraments and devotions and other sacramentals. Amen. All-powerful and ever-living God, shine with the light of your radiance on the people who live in the shadow of death. Let the dawn from on high break upon us, your Son, our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen.